Hi guys! And welcome to my mini vlog. For today's video po, samahan niyo akong pumunta ng Chengdu. Ang Chengdu po ang pinaka-capital city ng Sichuan Province, southwestern part of China. Going to Chengdu from Ziyang, ang sasakyan lang namin ay high-speed train. Muntik na nga kaming maiwan kaya for the takbo talaga yung mga person. From Ziyang to Chengdu, tinatakbo lang daw ito ng speed train around 20 minutes. Pero pag by car, 1.5 hours po yung takbo. So ayan nga, hindi pa umiinit yung pet ko sa upuan, andito na agad kami. Arrive at Chengdu. Ang bilis talaga ng high-speed train kaya hanggang ngayon na-amaze pa rin ako. Pagkababa nga namin ng high-speed train, akala ko magta-taxi lang kami papunta sa hotel namin. Yun pala, sa metro kami sasakay. Mga swipe card nila dito, hindi na siya galing sa mga teller. Sa atin ba ganun pa din? Kasi dito, galing na siya sa mga machine. Doon ka lang magpo-purchase at wala na talagang kapila-pila. Oh, 嘴木多嘞。Maraming tao pero walang mahabang pila at lahat talaga nakakasakay. After 3 station, ayan nandito na nga kami sa aming bababaang istasyon sa Tianfu Square. Yung metro station nila dito nasa underground. Welcome to Chengdu. Oh my God, there's so many people. And from here, lalakarin lang namin siya papunta sa hotel namin kasi malapit lang daw dito. And sobrang init. Nanlalagkit na yung balat ko pero grabe, ang arte ko na ngayon sa init. Noon, kahit mag-whole day ako sa pagbababad sa katirikan ng araw, wala akong pakialam. Andito na kami sa hotel namin at good thing talaga kasi yung hotel na to tumatanggap ng foreigner. And yung bayad dito per day is nasa 180 renminbi lang siya. In peso, nasa 1,440. 3 days yung stay namin dito at 2 rooms yung inoccupy namin kasi 8 person kami lahat. Hinatid nga lang namin yung mga gamit namin sa taas at bumaba rin kami agad kasi nagugutom na kami. Buti na lang merong malapit na karinderya dito sa hotel namin. Nakalihira nga yung mga karinderya dito at malinis din naman yung paligid. Dito na nga ako kumain kasi itong si Kuya todo engganyo sa amin na dito daw kumain sa stall nila. Nag-go na nga rin ako kasi mukhang masasarap naman yung mga pagkain nila. And for 17 renminbi nga, meron ka ng 3 dish ng karne tapos 3 side dish. In peso, nasa 136 lang siya with rice na. Masarap nga yung food kaya naubos ko talaga yung pagkain ko. And yung dalawang binatilyo, pagkaubos nung tig-iisang bowl na noodles nila, nag-order ulit ng isa kasi kinulang. And 15 renminbi lang yung noodles per serving, 'di ba? Ang mura na. And then yung sister-in-law ko, binilhan na naman ako ng plum. And for dessert, nag-request yung mga bata na ice cream daw kasi mainit yung panahon. Hindi na nga kami bumalik pa sa hotel para magpahinga kasi 'di ba yung pinunta namin dito ay gagala nga kami. Pero dahil mainit, ayan bumili kami ng mini fan for 35 renminbi each. At nasa 280 nga siya in peso pero in fairness malakas yung buga ng hangin. Pumasok nga kami dito sa isang souvenir shop kasi bungad pa lang, mapapapasok ka talaga or maiengganyo ka talagang pumasok kasi ang ganda ng mga dekorasyon. Pagpasok mo nga, ito yung bubungad sa'yo, mga cute stuffed toys ng mga panda. Kung mahilig ka mag-collect ng mga stuffed toys, ang gaganda i-collect nito guys kasi ang mumura din niya. Pero hindi ako bumili niyan kasi hindi din talaga ako mahilig sa stuffed toys. May mga bucket hats at mga ganitong sling bag na gustong-gusto ko bilhin kaso kontrabida yung asawa ko. Yung mga ganitong keychains na ang gaganda din. Meron din mga pang-massage, roll massage, pokpok massage. Meron din mga lighter. 哎，这个，你看里奥维西先生，
Pero di mga toy guns. And marami pang mga souvenirs na pwede kang bilhin. Pero wala akong binili, pero binilhan ako ng sister-in-law ko ng headband na panda. Pero sabi ni Ash, ang pangit daw, 'di ba? Pinagtawanan ako niyan, pero wala akong pakialam kasi nasa Chengdu ako. Masok nga kami sa mall para bumili ng damit kasi itong mga kasama ko, bili daw ng damit pero ako yung nabilhan ng sapatos. Ayan, wala sa plano yan pero nabilhan ako ng asawa ko. Napatanong pa nga ako sa kanya ng are you sure? Pero sabi niya sure daw kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, kinuha ko na kasi baka magbago pa yung isip niya. Kasi napansin niya yung sapatos ko na hindi nalabhan. Nakalimutan ko kasi. Pagkatapos nga ng sapatos, nagpabili din ako ng t-shirt kasi kulang yung dala ko. Ilang oras pa nga lang kami naglalakad, yung pa ako pagod na, tapos nananakit na yung mga binti ko. Pero yung mga sister-in-law ko parang walang kapagod-pagod sa katawan. Ang dami nilang pa-stop by. Alam mo yung magsa-stop-stop kung saan-saan, papasok-pasok kung saan-saan. Ganon sila. Ako yung napapagod sa pinagagawa nila. And after eternity, ayan, nakarating na nga kami dito sa Chonsi Road. Dito talaga kami dapat pupunta. Pero ang dami naming nadaanan bago nakarating dito. Pangit! Or ako ang pangit? And bibili daw ng backpack yung aking sister-in-law na pinakabunso. Kaya pumasok kami dito sa isa sa mga large shopping mall dito sa Chengdu. Ito yung IFS Mall. At grabe guys, nalula talaga ako kasi sobrang laki niya. Ayan no, see that? Wow. Napawaw talaga ako kasi ang ganda. Ang laki talaga. Pretty. Ito sa akin. Andito nga siya mamimili ng backpack niya. O 'di ba? Caring-carry, kayang-kaya bumili ng mamahaling bag. Nakapasok tayo ng LV pero hindi bibili. Tinatanong nga ako dyan sa opinion ko kung maganda ba yung bag. Sabi ko, maganda yung bag. Maganda kasi branded. Tsaka mamahaling brand yan, 'di ba? LV ba naman? Sabi ko sa kanya, kung gusto mo, edi go muna yan. Kung kaya naman ng budget, bilhin mo na. Kaya ayan, binili niya. Naniwala sa akin. At yung bag may kapalit na juice. Ayan siya, oh, 'di ba? Ang pangit ng lasa, mapakla. 究竟80小时一起吃不不确定是不是这个。 Tuwang-tuwa talaga si Kuya kasi nakabenta siya. So yung bag na yan is worth 26,000 renminbi. Convert nyo na lang sa peso, i-times 8 nyo na lang. Next stop nga namin ay dito sa store na pinagtatrabahuan ni brother-in-law. Dito din sa IFS Mall. This is my brother. Yes, you said smile. Huh? Look here. My brother. Your brother, look here, sabi mo. My brother, look here. 上次给你拍视频，还有蛮多女的想看你。 Ayan na nga siya sa mga naghanap din sa inyo. Pero may bad news tayo guys. May jowa na po siya. Hindi na siya available. O ayan, dito pala siya nagtatrabaho sa IFS Mall din. Shocks yung brand na pinagtatrabahuan niya. Baka gusto niyong agawin sa jowa niya. Charot. Antay nga lang namin siya. Tapos, ayan, kasama namin siyang umuwi. Pero magbi-meet up pala sila ng jowa niya. So, kasama kami dahil kakain daw ng dinner. So, ayan na nga, na-meet namin yung girlfriend niya. Pero wala akong video kasi na-lowbat yung phone ko. Mukhang mabait si girl. Tapos, formal yung datingan at marunong siya mag-English. Kaya nakapagkwentuhan kaming dalawa. And si girl, approve din sa mga sister-in-law ko and approve din sa asawa ko. Pero yung pinaka-main reason pala dito guys na pumunta ako dito para makita talaga yung mga panda. Ayan. So, abangan sa ating next vlog. Yun lang for now. Hanggang sa muli. Bye-bye!